update ng bayan. Maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang pinakahuling balita sa lagay ng ating panahon at sa mga bagyo na minomonitor natin sa loob at labas ng ating area of responsibility ngayong araw ng Miyerkules, Nobyembre 3, 2024. Napanatili ni Bagyong Ophel ang kanyang lakas habang ito ay kumikilos ng hilagang kanluran sa dagat ng Pilipinas bilang isang ganap na typhoon category o malakas na bagyo. Huling namataan ang sentro ni Ophel sa layong 485 kilometro, silangan-timog-silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay ang maximum sustained winds na umaabot sa 100 at 20 kilometro bawat oras, malapit sa gitna at pagbugsong, aabot sa 100 at 50 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, ramdam na si Bagyong Ophel sa bahagi ng Bicol Region, Isabela, Aurora, Quezon, at Northern Samar, kaya asahan na ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa silangang bahagi ng mainland Cagayan at ang eastern portion ng Isabela. Nakataas naman ang Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at ang northern portion ng Aurora. Ang pinakataas na wind signal na posibleng itaas ng Pag-asa sa pagdaan ni Bagyong Ophel ay Wind Signal No. 4, habang ito ay papalapit at dumadaan sa kalupaan. Base sa latest forecast track nito, inaasahang kikilos si Bagyong Ophel ng pakanluran hilagang kanluran hanggang sa maglandfall ito sa Cagayan o Isabela bukas ng hapon bilang typhoon category. Pagkatapos ay lalabas ito sa Luzon Strait sa Biyernes at liliko ng pahilaga hilagang kanluran habang bumabagal bago kumilos ng paibang direksyon sa katapusan ng linggo. Bukod dito, hindi rin inaalis ang posibilidad na ang silangang bahagi ng Central at Southern Luzon ay maaari ding maapektuhan, lalo na kung ang bagyo ay mas lumaki o lumawak pa o kikilos sa mas timog na direksyon. Posible rin itong makaapekto sa Southern Luzon at Metro Manila kung sakaling mas lumawak pa ang kanyang diameter. Isa pang bagyo ang posibleng pumasok sa ating bansa at papangalan ito ng Pag-asa bilang Bagyong Pepito ngayong weekend. Kikilos ito ng pakanluran. Base sa latest track nito, tinutumbok muli nito ang Eastern Visayas o Bicol Region o di kaya naman ay ang Northern o Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, mabilis itong lalakas sa mga susunod na araw at posibleng umabot sa Super Typhoon category bago mag-landfall sa bansa. Huling namataan ang sentro ni potensyal na Bagyong Pepito sa layong 1,000 siyam, 165 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang maximum sustained winds na umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Dahil sa dambuhalang high-pressure area sa timog ng Japan, si Pepito ay inaasahang kilos sa timog kanluran sa susunod na 12 oras bago lumiko sa pangkalahatan pakanluran habang papalapit sa silangang hangganan ng Philippine Area of Responsibility. Maaring pumasok bukas ng gabi sa ating PAR. Yan muna ang update sa lagay ng panahon. Ito po ang weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon.